O kaya masisira ang earth, hindi naman dahil ginunang ng penang, hindi. May bumagsak na malaking meteor. Diba? So, ang mga tao ngayon ay, yun palang dahilan. Pero, whether yun ang paniniwala nila o hindi pa rin maalis yung katotohanan na utunawin ang mundo ito. Pero hindi gagawin ng Panginoon yun hanggat may Kristiyano. Hanggat may mananampalataya na nandyan. Kahit na kukunti lang sila, kahit kukunti lang. Ang asin naman, konti lang din naman nakakapagpalat na ng pagkain, di po ba? Kahit kukunti. Okay? Dahil yung konti na yon ay gagalaw at makakapag-influensya ng maraming tao. Ang asin ba, nakikita mo kung paano niya palasahin ang pagkain? Hindi. Okay? Invisible, hindi nakikita ang influensya ng asin. Pero, merong isang bagay dito na sasabihin ng Diyos na nakikita naman ng tao. Okay? At yun yung ilaw. Ang ilaw ay nakikita. Ang galaw ng asin, hindi. Invisible yan. Mamaya yung katabi mo ay dalawang bagay lang naman yan ay nagagawa ng isang mananampalataya. It's either na siya magiging dahilan para hindi maniwala ang tao sa Diyos or siya ang magiging dahilan para makakilala sa Panginoon ang tao. Doon papasok yung maalis ba? Nawawala ba yung alat ng asin? Ayon kay Google. Sabi ni Google, no salt. Okay, no salt. Specifically, yung sodium chloride, NaCl, does not lose its saltiness under normal conditions. Kahit na tumagal pa yan ng 100 years, hindi yan mawawala yung alat niya. Kung hindi, matabang na ang mga karagatan natin ngayon. It's a stable compound. Stable siya. And its salty taste is an inherent property. Natural na doon. Kumbaga inborn. While some salt producing products may contain additives that can degrade, pero yung pure na sodium chloride remains salty. Hindi nawawala yung alat. Ang tanong, yung Kristiyano ba? Nawawala ba yung kanyang pagiging Kristiyano? Alam niyo po ba kung paano tatabang ang asin? Ha? Ano? Lagyan mo ng maraming tubig. Tumatabang yan. Okay? Pero ibilad mo sa araw yung tubig. Pag nag-evaporate yung tubig, nandun pa rin yung asin. Hindi nawawala. Yun lang ay tumatabang. Pero meron ditong sinasabi ang Penisus na ano kaya yun? Yung asin ba, pag tinapon mo ba ang ganyan, pwede mo siyang apakan? Sure kayo? Oo. Sino na nakasubok, nakapatapon ng asin? Yung hindi sinadya, yung nakatapon na. Nalulusaw yun. Nalulusaw yung asin. Pero paano siya magiging apakan? Maalala nyo na-mention ko na minimina nila yung asin sa Dead Sea. Yung salt crystal na yon, kinukuha nila yun, tipak-tipak yun eh. Parang tawas. Tipak-tipak. Tapos binababad nila sa tubig, yung crystal na yon, pwede siguro na dudurugin nila para ma-maximize. Okay? Dudurugin nila, ibababad nila sa tubig. Yung alat na nandun sa salt crystal, matatransfer sa tubig. So ngayon, sasalain nila yan, maiwan yung mga crystal na lang. Yung mga crystal na yon, wala nang alat yon. May-transfer na dun sa tubig. Yung tubig ngayon na yon, ang ibibilad nila sa araw. Or, lulutuin para mag-evaporate yun ang nagiging asin. Pero ano nang gagawin nila dun sa salt crystal na wala na yung asin? Alat na. Ginagawa nilang apakan pag maulan. Para yung putik,
Di ba pag maulan, maputik, wala pa naman semento nun eh. Yun ang nilalagay nila papasok sa bahay. Ginagawang apakan. Imagine na, from isang importanteng commodity, biglang inaapakan na lang. Kasi wala nang alat. Paano nawawala yung alat ng isang Kristiyano pag siya ay nasusobrahan ng solution, pagkakababad sa tubig? Ano yung tubig? Ang tubig ay pwedeng masyado kang na-overpower ng problema. Pwede kang na-overpower, mas marami yung impluensya ng mundo kaysa impluensya ng Diyos sa iyo. Mas marami yung impluensya ng mga bagay na yung gustong-gusto mo, yung mga hilig mo, kaysa yung impluensya ng Diyos. Doon tumatabang yung alat ng isang Kristiyano. Hindi siya nagiging effective na pampalasa, hindi rin siya nagiging effective na pang-preservative. So, paano bumalik yung alat? Kailangan mong evaporate lahat din yan. Magbabad ka ulit sa salita ng Panginoon, magbabad ka ulit sa kanyang sa pananalangin at mag-evaporate lahat ng mga alisin natin yung mga hindi makamundong mga bagay sa ating buhay. Yan, nagiging maalat na maalat ka niya. At huwag kang magtaka kung may lumapit sa iyo, basis, parang kakaiba ka na kayo. Diba? Ano bang sikreto mo ngayon? Dapat mo rin naman sabihin. Hindi pwede yung secret service ka lang. Alam yung secret service? Yung mga naglilingkod sa presidente pero hindi nila sinasabi na sila ay pala mga bodyguard pala ng presidente ganun, o mga agent. Nakikihalo sila sa atin pero secret agent pala. Hindi tayo secret agent. Okay? Dapat pakita mo na ikaw ay Kristiyano. Paano? Sa pamagitan ng pagiging ilaw ng sanlibutan. Okay, ang ilaw noon ay hindi siya katulad nito na pag sindi mo ganyan ay may ilaw na at saka maliwanag siya talaga. Noon ay yung tinatawag natin na lampara. Okay, naabutan natin yun. Yung ito sa inyo, naabutan yung lampara. Yung nilalagyan mo ng gas. Ang tawag natin yun, gasera eh. Kasi nilalagyan mo ng gas. Sila noon, nilalagyan nila ng oil para siya iilaw. Pero, meron silang patungan. Nilalagay sa mas mataas siya, mas maganda. Bakit? Kasi habang mas mataas siya, mas malawak yung liwanag na abutan niya. At ang liwanag hindi kayang gapiin ng kadiliman. Pero yung kadiliman, kayang-kayang gapiin ang aamin ang liwanag, kayang-kaya niyang gapiin ang dilim. Magsindi ka lang ng posporo. Diba? Pag sindi mo ganyan sa madilim, liwanag na namamatay yung kadiliman. Sa ating mga mananampalataya, tayo ay ilaw ng isang libutan. Okay? Pwede bang itago ang liwanag ng ilaw? O pwede bang itago ang ilaw? Sino nang nasubukan nagtago ng ilaw? Sinusubukan ko nun yung flashlight. Gaganon mo sa kamay mo. Nagre-red din. Nagre-red kasi yung ilaw tumatagos din. Meron siyang property na tumagos. Lalo na kung transparent yung bagay. Pag translucent, magliliwanag pa rin naman siya eh. Hindi lang lahat, pero magliliwanag. Takpan mo ng basket yung ilaw,
Makikita mo pa rin sa gilid-gilid, nakasinding ilaw. Sarado mo yung pinto, sarado mo, ilagyan mo ang kortina, pero sisilip pa rin yung ilaw. Hindi mo siya maitatago talaga. Yung sinasabi dito ng Panginoon Jesus na light na nasa ibabaw ng syudad, no, yung burol, burol, doon sa burol, yung lighthouse. Alam niyo yung lighthouse? Yung ilaw na yon, siyempre pagkatabi mo yung lighthouse, malaki yung lighthouse. Pero kung nandun ka sa dagat, maliit lang yung lighthouse pag nandun ka sa dagat. Pero yung lighthouse ang nagsisilbing guide ng mga barko, mga naglalayag, para malaman nila na kababanggahan pa nila ay lupa na.